Magandang umaga, mga kaibigan, mga followers sa TikTok, mga subscribers na aking YouTube channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa bawat segment ng aking YouTube channel dito sa Tito Ver TV. Ang mga pagkain pang espiritual sa araw-araw mula kay Tito Ver. Sa araw na ito, isang mahalagang talakayan ang nais kong talakayin para sa bawat isa sa atin. Alam ko ang bawat isa sa atin ay interesado na matutunan kung paano pa natin ayusin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ayon nga sa Mateo Kapitulo 22 sa versikulo 37 na nagsasabing, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Kumusta na po ba ang ating relasyon sa ating Panginoon, mga kaibigan? Mayroon pa po ba tayong oras na nailalaan natin sa Kanya katulad ng pagbabasa natin ng Biblia, pagninilay-nilay natin sa ating mga natutunan at higit sa lahat sa pagbibigay natin ng panalangin sa ating Panginoon? O masyado na tayong abala sa ating mga gawain sa araw-araw, katulad ng abala tayo sa ating trabaho, abala tayo sa ating mga gawain sa paaralan, sa ating pag-aaral, o abala tayo sa mga gawaing bahay na ating kinahaharap sa araw-araw. Na dahil dito, nakaligtaan na natin ang oras natin para sa ating Panginoon. At dahil sa mga ito, nagiging dahilan ito upang tuluyan nating makalimutan ang ating oras para sa ating Panginoon. Nung una nating makilala ang ating Panginoon, naalala pa po ba natin kung gaano tayo kasigasig na magbasa ng ating Biblia dahil nais nating matutunan ang mga katangian ng ating Panginoon, at higit sa lahat, nais nating matutunan ang mga nais niya para sa atin at kung paano natin siya sundin o paano natin sundin ang kanyang mga kagustuhan. Noong mga panahon na abala tayo na makilala ang Diyos, na kahit gaano man tayo kabisi o gaano man tayo kaabala sa ating mga ginagawa, ay gumagawa tayo ng paraan upang magkaroon tayo ng oras para sa ating Panginoon, sa ating panalangin, sa ating pagbabasa ng Biblia, at higit sa lahat kung paano natin sundin ang kagustuhan ng ating Panginoon. At para bang hindi kumpleto ang isang araw kapag hindi tayo nakapagbabasa ng Biblia. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang sigasig ng ating pagbabasa ng Biblia ay unti-unting tumamlay dahil sa abala na tayo sa ating trabaho, abala tayo sa ating pag-aaral at sa mga gawaing paampaaralan, at lalong naging abala tayo sa ating mga gawain sa ating pamamahay. Naging abala din tayo na kumita ng pera, tumaas ang ating posisyon sa ating trabaho, makakuha tayo ng maraming achievements sa paaralan at magawa natin ang ating mga gawain sa bahay upang sa ikagaganda ng ating pamilya. Ang lahat ng mga ito ay hindi naman masama, hindi po ba? Kailangan nating magtrabaho para mag-survive. Kailangan nating mag-aral ng mabuti para sa ating kinabukasan, at kailangan din nating ayusin ang ating pamamahay para sa ating pamilya. Lahat ng mga bagay na ito ay hindi bawal at hindi masama. Ngunit kapag hindi natin mabigyan ng tamang prioridad
ang ating relasyon sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito ay maaari din na magpalayo sa ating puso sa relasyon natin sa Diyos. Ayon nga sa kasabihan na ang buhay ay balanse lamang. Lahat ng bagay na sobra ay masama at lahat ng bagay na kulang ay masama din. Kailangan balanse, pantay at patas ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Palagi lamang nating tandaan, mga kaibigan, na ang salita ng Diyos ay ang pagkaing pang-espiritual ng ating banal na espiritu, na siyang nagpapanatili sa ating banal na espiritu na buhay, malusog at malakas sa ating puso. Tulad ng ating pisikal na pangangatawan, kapag tayo ay hindi kumain ng isang linggo, ano sa palagay mo ang mangyayari sa ating katawan? Hindi ba maaari itong manghina, maaari itong magkasakit? Ganun din ang ating banal na espiritu. Kapag ito ay hindi nakakakain ng banal na salita ng Diyos, maaari itong manghina, maaari itong magkasakit, maaari itong mamamatay sa ating puso. Kaya napakahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang pagpapakain ng ating banal na espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya mahalaga na sa bawat araw ng buhay natin, tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Ayon nga sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 na nagsasabing, "Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos." Ang binasa nating talata mula sa banal na kasulatan ay nagbibigay diin hindi lamang sa pagpapakain ng ating pisikal na pangangatawan, kundi ang pagpapakain din ng ating espiritual na pangangatawan. Kaya napakahalaga na sa bawat araw ng buhay natin ay naglalaan tayo ng oras para sa pagbabasa, pagninilay-nilay sa banal na kasulatan at sa ating mga panalangin. Kaya napakahalaga, mga kaibigan, na sa buhay natin ay maglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. Hindi naman hinihiling ng ating Panginoon ang ating 24 oras para sa Kanya. Humihiling lamang siya ng konting panahon sa atin upang magbigay pugay, magbigay puri at magbigay pasasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo. Napakahalaga na balikan natin ang ating manlilikha dahil siya lamang ang nararapat bigyan natin ng parangal at paglalaanan ng ating oras. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing bigyan natin ng halaga ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, pagninilay-nilay sa mga kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay at pagsunod ng Kanyang mga kautusan, at higit sa lahat sa ating mga panalangin upang magbigay pasasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Kung may natutunan kayo sa araw na ito, huwag kalimutan ang i-like ang aking TikTok account, i-subscribe ang aking YouTube channel at i-share ang video na ito sa maraming tao, upang sa ganon ay patuloy tayo na magiging daluyan ng mga magagandang aral mula sa Biblia. At huwag din kalimutan ang i-click ang notification bell upang sa ganon ay patuloy kayong maging updated sa mga video na aking i-upload sa mga sumusunod na araw.
Maraming salamat at pagpapalain nawa tayo ng ating Panginoon.